What if may tagasalo ka ng mga krimen mo? Ang saya siguro kung ikaw ang kriminal at lusot ka sa lahat ng kasalanan mo. Pero what if kung ikaw ang biktima? Anong gagawin mo? Ito nga palang storya ko. Ako si Julian Mendoza. 22 years old, taga Quezon Province pero sa Maynila na ako nagtatrabaho. Fresh graduate ako. Mahirap palang maghanap ng trabaho. Graduate ako ng computer science pero halos lahat ng inapplyan ko kailangan ng working experience. Paano kung magkakaroon ng experience? Fresh grad nga. Matagal din ako naghanap at nag-apply. May mga iilang interview pero hindi pumapasa. Kasi nga, gusto nila ng may experience. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas. Kaya wala akong choice at nagtrabaho na lang sa isang fast food chain. Ilang buwan na din ako sa trabaho kong ito. Pero hirap pa rin ako sa shifting. Lalo na pag gabing-gabi ka. Bukod sa mahirap mag-commute sa Manila, delikado pa. Lalo na sa tulad kong dalaga. Kaya nagdadala ako palagi ng balisong sa bag ko. Isang Biyernes, alas 11 ng gabi, nag-closing na kami ng store. Ako ang nahuling tao na nagsara at wala na akong kasama. Nagulat ako at may bumusina sa drive-thru namin. Naka-Mercedes-Benz. Mayaman. Kinatok ko siya at sinabing sarado na ang store. Nagbaba ng bintana ang isang poging lalaki. Nakasuot ng pang-executive. Mukhang naka-Rolex pa. Sabi niya, ang akala niya ay open pa daw. Pero biglang binago ang usapan at nakikipagkilala. Nabigla ako dahil first time nangyari sa akin ito. Isang mayaman na interesado sa akin. Sanay kasi ako na laging mga drivers at construction workers ang nagka-catcall sa akin. Kaya yun, hindi na ako nagpa-shy type pa. Nakipagkwentuhan ako ng konti sa poging lalaki. Ang pangalan daw niya ay Pat Anela. May-ari daw siya ng mga kondo at ng mga bangko sa Makati. Wow, big time to ah. Jackpot ako kung sakali. Gwapo na, mayaman pa. Niyaya niya ako mag-dinner. Sabi ko, naku gabi na, coffee na lang siguro. At ayun, sumakay na ako sa Mercedes niya. Ang sarap pala ng seats ng ganitong kotse. Maluwag sa loob. Malamig din ang aircon. Di tulad ng mga FX at van na sinasakyan ko. Nang makarating kami sa isang sikat na coffee shop, mas lalo kami nagkakilala. Ang sarap ng kwentuhan namin. Di namin namalaya ng oras at umabot na pala ng 2 a.m. Sabi ko, kailangan ko na umuwi at may pasok pa ako bukas. Nag-offer naman siya na ihatid ako at syempre, pumayag ako. Arte pa ba? Sabi ko malapit ako sa may Sandigang Bayan sa may Commonwealth, Waze na lang niya. Hindi na daw kailangan, kabisado naman niya ang daan. Medyo nakakailip na ako sa biyahe dahil sa pagod, hanggang sa nakatulog na ako. Ilang minuto ang lumipas at nagising ako. Pero nagulat ako kasi parang hindi pamilyar ang daan. Liblib ang lugar. Tinanong ko si Pat kung nasa na kami. Baka kasi nawawala na siya. Pero ang sagot niya, hindi daw kami nawawala. Gusto niya lang daw magpahinga saglit kasi nantok na siya. Baka maaksidente pa raw kami. Kaya itinabi niya ang kotse sa gilid ng daan. Madilim ang lugar at walang street lights. Bihira lang din ang mga dumaraan na sasakyan. Medyo kinabahan ako. Parang alam ko na ang mangyayari. At tama nga ako. Sinumulan niya na akong abusuhin at wala na akong nagawa. Nang natapos siya, sinipa niya ako paalis ng kotse kahit nakahubad pa ako. Sabay binato niya ang mga damit ko sa akin. Feeling ko para akong basura. Hinagisa niya din ako ng 1,000. Pamasahe ko raw pa uwi. At sinarado na niya ang pintuan ng kotse. Sinubukan kong kasuhan si Pat, kaso ibang tao ang kinulong ng pulis. Siya daw ang sumalo sa krimen. Ang pangalan niya ay Toto at binayaran siya. Naguluhan ako, pero isang bagay lang ang alam ko. Makakaganti ako kay Pat at kay Toto na to. Ano kaya pinaplano ni Julian? Sino ba ang Toto na to at willing siyang magpakulong sa kaso ng iba? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa podcast section. Sa podcast section, hanapin mo lang kami, Book of Bad Ideas. At makikita nyo na ang latest episode namin na Kuluno. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahaba naming kwento sa Spotify.